we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Kumpiyansa ang Davao City Police Office nga mailhan ra gihapon ang mga sospek nga mo'y mastermind sa naitabong pagpanglungkab ug pagpanulis sa duha ka establishmento sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Duha ka mga dagkong insidente sa pagpanglungkab ug pagpanulis og establishmento sa Davao City nga pulos nahitabo sa area sa Talomo Police ning Bagkulang ang padayong ginaimbestigahan sa Davao City Police Office. Doon na sila persons of interest apan kinahanglan pa nila mangita og dugang ebidensya aron mapalig-on ang kasong ipasangat. Sumala sa kapulisan, giplanuhan og gitun-anadaan sa mga suspect ang paghimo sa maong krimen. Hinoon, dili pa matumbo kung usa ka grupo lang ba ang suspect sa mga insidenteng pagpanglungkab ug pagpanulis. Kung naamay ka nang makita nila, sir, kaduda-duda, i-report na dayon, sir, para maatuan dayon sa ato ang mga intel operatives. Dili lang nato i-ignore kung na sila makita sa gawas nga paaligid-aligid. Dili lang nato na i-ignore kay basig nananay plano sa isa ka establishment gid, sir. Sa datos sa Davao Police, gikan January hangtod September 10 karong tuiga, ana sa 29 ang natalang robbery incidents o pagpanulis og 40 ang na-report nga theft o pagpangawat. Sa maong ihap, 28 ka kaso sa pagpanulis, samtang 100% na sa kasong pagpangawat ang napasakaan na og kaso ang mga suspect. 23 sa mga kaso sa pagpanulis og 36 sa kawat ang nadakpanasab ang mga suspect. Ang ato ang gihimo ana, sir, police visibility, ang ato ang mando sa ato ang city director, magkandak og patrolling, no? Labi na diha sa mga business establishment nga morning pa lang, sir, no, na anay mga ipagawas or pasulod nga kwarta. Gipaniguro sa DCPO ang pagpakusugsab sa intelligence monitoring aron dili na malutsan sa mga kawatan ug tulisan. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Priso ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga iyang gihulga ang 19 anyos nga kanhi karelasyon nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Suspect nag-atubang karon og patong-patong nga kaso. Ani ang report. Dakpan sa mga personahe sa PNP Anti-Cybercrime Unit 10 ang 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga gireklamo sa iyang kanhi uyab nga 19 anyos. Sumala sa kapulisan nga minagop sa ilang buhatan ang biktima. Human nga gihulga sa suspect nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Rason nga gilusad sa kapulisan ang entrapment operation og positibo nilang na-recover ang cellphone unit sa suspect og ang mga giingong video og hulagway sa duha. Atong gipaimbestigahan sa atong Women's Children's Protection Desk na mga investigator, kung nakita nato dito nga nagay kamatuoran. Ug diha atong gilusad ang usa ka entrapment operation dito sa may Piaping Itom sa Makabalan area. Ang suspect ana na karon sa kustodiya sa kapulisan. Gisuwayan sa GMA Regional TV nga makuha ang iyang kabahin sa mong kaso apan mibalibad na kini sa pagluwat og pahayag. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect sama na lamang sa paglapas sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 9262 o Violence Against Women and Their Children, RA 11313 sextortion o grave threat in relation to Section 6 sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act.
Ang atong mensahe sa tanan nga na mga inani, kung na maghimo manggali sila o kalipay, dili na lang nila videohan. O katopong nanay mga video o gihimo pareha inani nga gihadlok sila, dili sila angay mahadlok. Panawagan karon sa PNP Anti-Cybercrime Group 10 ngadto sa publiko, labi na sa kababaihan nga dili magduha-duha nga mangayo og tabang sa ila, hilabi pa kung nabiktima sa susamang modus kini aron dali nga maaksyonan ang susamang kaso. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka miyembro sa LGBTQ community ang gitabangan og kulata sa laing upat ka miyembro sab sa LGBTQ community ug laing tulo ka lalaki. Kini human matud pa nagbayad ang biktima og gisi nga kwarta sa usa ka tindahan sa General Santos City. Anyang report. Mao kini ang aktual nga pagpangulata sa upat ka mga miyembro sa LGBTQIA+ ug laing tulo pa ka mga lalaki ngadto sa biktima nga usasab ka LGBTQIA+ nga ginganlang Rio nga nakasuot og pink nga sinina. Nahitabo kana sa puro ka Hilsot, Barangay Kalumpang pasado alas 11 sa gabi. Gihapak, gituklod o gitabangan og bira ang buhok hangtod nga nahagba kini sa yuta ug gisikad-sikaran. Nagpatunga na kining usa ka lalaki aron uwangon sila, apan wala gihapon sila miundang. Midagan pa ang biktima apan gisumbag pa kini sa usa pa ka lalaki hangtod sa sumala sa barangay. Gibadlong nila ang mga nagrambol. Gilayon sab nilang gipaimbestigahan ang insidente. Gihan sila dito sa Barangay Tanod nga ipaundang sila dito, gisultihan na sila nga panguli na kung may problema dapat istoryahon dili agi sa kagubot na nakahatag mo disturbo sa komunidad. Matud pa, ugat hinungdan kuno niini ang gisi nga kwarta nga gibayad sa biktima sa tindahan. Rason nga giatubang kini sa moong grupo. Apan misangko na hinuon sa pagpangulata dihang wala mauyon ni sa grupo ang tubag sa biktima. Dugang sa barangay, nagpasaka na sab og reklamo ang biktima batok sa mga nangulata kaniya. Matud pa, magpabayad sab daw ang moong biktima. File og complaint si Rio, kauban tong relative siya, na na-schedule sa ato ang Lupon de Kapamayapa this coming Wednesday. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og kuha ang pahayag sa biktima ug sa moong grupo nga nangulata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gilimod sa Apo Agua nga sila ang rason sa kalit nga paghuba sa tubig sa Tamugan River niadtong Hulyo tungod sa ginatapos nga Davao City Water o Bulk Water Supply Project. Ilang gipasabot nga ilarang gidivert ang tubig paingon sa ilang treatment plant. Ani ang report ni John D. Esteban. Ang Tamugan River ang nagbuhi sa daghang residente dinhi sa Barangay Tamugan ug kasikbit nga mga barangay. Ang mag-uumang si Tatay Lito nga nagpuyo dool sa suba, dinhi daw nagakuha og isda, gapanglaba og labaw sa tanan. Ang tubig dinhi ang gasupply sa ilahang irigasyon sa ilang umayan. Apan daw nahimong bahad sa ilahang panginabuhian ang matud pa pagsuyop sa tubig sa Apo Agua alang sa Davao City Bulk Water Supply Project. Si Tatay Lito ang mag-uuma nga 54 anyos, kada adlaw gaagi dinhi sa Tamugan River paingon sa ilahang basakan. Niatong July 28 to 30 ilang namatikdan nga hubas na kaayo ang tubig. Kana usab ang panahon nga gidivert sa Apo Agua ang agas sa tubig paingon sa ilahang water treatment facility. Ang ilahang yangungo nga kung magpadayon ang pagsuyop ni ining tubig, ilang gikabalak-an nga wala nay tubig nga mopaingon sa ilahang irigasyon alang sa ilahang basakan. Ang ingon nila nga 30% daw ilang kwaon. Nya kay di pa man ni maong 30%, kusog man ni siya atong wa pa siya makuha pero tindaganang mag-uuma may epektahan kay wa naman tay produkto, wa na may makaon. Unsa ka importante ang tubig sa sapa sa inyo, sir? Irrigation sa tubig. Sa video nga kuha nila niadtong July 28, makita ang daw epekto sa paghubas sa tubig sa suba, sanglit matud pa nauga ang basakan. Tumanon din nila kung unsa ilahang gikuan nga 30%, 50%, dili gud sila magbot-bot nga makuha sila 90% kay katong yung last ma'am 90% kay ilang gikuha 10 lang gid ang nabili. Ila na kining gireklamo ug nakaabot sa Committee on Environment and Natural Resources nga gidumalahan ni Councilor Tec Ocampo.
Sa gipadalang sulat sa Apo Agua ni atong Agosto 4, ilang gilimod nga sila ang rason sa paghubas sa tubig. Ang ilahang gitudlong hinungdan ang matud pa sobrang init sa panahon nga dala sa El Nino phenomenon. Gituman matud pa nila ang mga kondisyon sa nakuhang permit ug environmental requirements alang sa bulk water supply project. Niadtong Marso pa daw nila gipahigayon ang pag-divert sa tubig paingon sa ilang pasilidad kung asa kini iproseso aron mainom. Susamang tubag ang ilang gipresenta ato sa committee hearing ning baguhay lang nga gitambungan sa environmental group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS ug DENR. Agingon sa Apo Agua gi-confirm sa DENR nga na epekto ang kwan. Na daw epekto ang El Nino. But dili gid daw inana kadakong epekto nga makunhuran ang tubig. Og ang nahitabo dito pod is nagbaha before that. So pagbaha nilapad ang riverbed. So kung lapad kay ang riverbed, so ang volume sa tubig mo ra gihapon naay gamay illusion nga mura og inuhubas gyud kay gamay na lang ang giagian sa tubig. Well if not dili gyud nga hubas. Sa bahin sa IDIS, gawa sa pag-divert sa tubig sa Apo Agua, doon na sabkunoy epekto ang pagkuha og tubig sa mga resort sa lugar. Kailangan na strengthen na to ang inspections and monitoring when it comes to the illegal operations of the extraction. So daghan diha sa mga resorts, wala ta kabalo kung naba sila sa nabanit kompleto na permit o ang ilahang mga extraction mechanisms, ang allowed na extraction sa ilaha. Hinuon base sa pagtuon sa IDIS, sukad ni atong June hangtod Agosto, nagasaka daw ang level sa Tamugan River gikan sa 28.8 meters nga gilawmon, misaka na sa 42.3 meters. Sa karon ginatapos na lang sa komitiba ang ilahang report una kini ipresenta sa konseho. Ang Davao City Bulk Water Supply Project ang musupply og dugang mainom nga tubig sa syudad. Diin ang Tamugan River ang tinubdan. Karong bulan gisaad nga mag-operate na gini apan wala pa mahinayon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka barangay sa Isabela City sa Basilan ang gibaha tungod sa kusog nga ulan nga dala sa hanging habagat. Taman hawak nga baha ang nasinati sa 8 ka barangay sa Isabela City sa Basilan tungod sa nasinating pag-ulan sukad kaganinang kadlawon. Sumala sa CDRMO, apektado ang barangay Aguada, Baluno, Kumalarang, Lanote, Tabuk, Makiri, Sumagdang ug barangay Menzi. Subay niini gikan sila tanang klase sa Isabela City karong adlaw. Hinuon pasado alas 12 sa udto miubos na ang level sa tubig baha ug mibalik na sa ilang panimalay ang mga naapektuhan. Sumala sa Pag-asa, Southwest Monsuno, hanging habagat ang nagdala og mapag-ulan sa Isabela City, ingon man sa Zamboanga City. Pahimangno sa CDRMO nga padayong mag-igmat. Huwag tayo masyadong kampante, especially kunwari bilang umulan mamayang gabi at hindi naman malakas ang ulan. Baka mamaya may flash flood o biglang tumaan sa tubig ulan o tubig baha. Parating dapat vigilant tayo sa ating kapaligiran, lalo na doon sa mga nakatira sa medyo mababang lugar. Gikumpirma sa gobernador sa South Cotabato nga gihanyag kaniya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang posisyon isip Secretary sa Department of Agriculture. Apan matud niya, dili una niya talikdan ang iyang mga responsibilidad sa probinsya. Ani ang report ni Abby Caballero. Atol sa flag raising ceremony sa provincial capital ni adtong Lunes, mismong si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mikumpirma nga gihanyag ni President Bongbong Marcos Jr. kaniya ang posisyon isip Secretary sa Department of Agriculture nga kasamtangang gihuptan sa Pangulo. Sumala niya pipila sab matod pa sila nga gikonsidera sa Pangulo nga mangulo sa maong departamento. Tinanong man talaga ako na ating mahal na Pangulo. Pero hindi lang naman ako ang tinanong kung pwede bang tulungan sila doon sa kabinete. Marami namang tinanong
at marami namang kwalipikado. Kaya sinasabi ko sa inyo, bakit ba isa tayo sa mga tiningnan na posibleng tatanggap or titinan na pwedeng maging membro ng kabinete? Dahil alam nyo man, 2015 pa ay talagang nagkasama na kami ng ating mahal na Pangulo. Gikalipay matod pa niya ang maong oportunidad. Dapat ayusin at tingnan kung anong kapakanan ng ating mga magsasaka. Hindi lang dito sa ating probinsya, kundi sa karatig rin nating mga probinsya. Ang probinsya ng South Cotabato ay isa lamang sa modelo ng ating mahal na Pangulo. Apan taliwala sa gihanyag ni PBBM, dili daw una biyaan ni Governor Tamayo ang iyang responsibilidad sa probinsya. Gani atul sa iyang speech atubangan sa mga empleyado sa Kapitolyo, nalipay sila sa desisyon sa gobernador. Ang pinakamalaking problema talaga ay ang mandatos ko bilang gobernador sa probinsya ng South Cotabato. Pinuto ako ng tao ay talagang hindi ko muna talaga pwedeng iwanan o mag-resign man sa ating probinsya. Inoon sumala ni Governor Tamayo, andam siyang mutabang ug full support sab siya sa mga lakang ni PBBM. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ipaniguro sa Committee on Flagship Programs and Projects sa 19th Congress ang suporta labi na sa pagbubo og pondo alang sa flagship infrastructure projects sa nasod, lakip sa Mindanao. Ang report ni Argel, relator. Gipaagi sa usa ka photo exhibit sa Batasang Pambansa ang pagpasigarbo sa flagship infrastructure projects ubos sa Marcos administration sa tibuok nasod. Sa Mindanao, lakip diha ang Davao City Bypass Construction Project nga matapos sa 2027. Flood Risk Management Project for Cagayan de Oro River nga ana-ana sa 99.47% kinatapos. 7 ka road projects kadunay 31 ka tulay ug ang Panggil Bay Bridge nga magkonekta sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte nga ana-ana sa 77% kinatapos ang civil works. Mindanao Rail Project Phase 1 nga dunay railway line gikan Tagum City, Davao del Norte hangtod Digos City sa Davao del Sur ug uban pa. Gipaniguro ni Davao Occidental Representative Claudia Bautista, kinsa mo say chair sa Committee on Flagship Programs and Projects sa 19th Congress nga ihatag ang gikinahanglang suporta labi na sa budget ug polisiya aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga proyekto. Miparehag sab sa ilang hiniusang suporta sila DOTR Assistant Secretary Hector Villacorta o GICT Assistant Secretary Edwin Ligot sa mga proyekto. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka tulay sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ang nahugno atol sa pag-agi sa usa ka truck. Hinoon walay naangol atol sa insidente. Apan ang pagkahugno sa tulay nakadala og perwisyo sa mga residente sa lugar. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Makita sa hulagway ang pagkatungan ining tulay nga gama sa bakal sa sitio proper Barangay Baguingid sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kinihuman miagi kining puti nga truck nga adunay kargang balas. Gani nahumol na sab sa suba ang katunga sa maong truck. Hinuon walay naangol atol sa insidente. Sumala sa barangay, 2 ka tons lang ang kapasidad sa maong tulay. Apan pipila ka truck nga mula pa sa 2 tons ang gibug-aton ang nagaagi kuno sa maong tulay. Busa miabot gayod ang panahon nga nahugno kini. Karaan na sab matud ba ang maong tulay nga tuig 2008 pa natukod. Maliit lang yan, dapat na magdaan dyan, mga 2 tons lang pinakamapikat. Gawa siguro ng katandaan din ng bakal. So kung bigat din ng dumaan, doon bumigay tuloy. Tungod niini, daghang mga residente ang apektado. Sanglit ang maong tulay, mao'y nagkonekta sa Barangay Baguingid, Barangay Bulyok ug uban pang kasikbit nga mga barangay. Wala pa po tayong naririnig na
action from the municipal government of Pagalungan. Although ang contractor naman po is na may-ari nung sasakyan na nahulog is may temporary na po silang ginawa na madaanan ng mga tao at mga light vehicle. Hinuon atol sa pagkahugmak, gi-inspeksyon na sa Pagalungan LGU ang lugar, lakip ang nahugnong tulay. Matod sa barangay, doon na sila giduso ang resolusyon aron mailisa na ang maong tulay. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Duha ka linemen sa Libak Sultan Kudarat ang giday karon human nila gitabangan ang usa ka buntis nga nanganak sulod sa ilang sakyanan dihang dalhon unta nila kini sa ospital. Ato ibalik si Jess Tony Humamil. Ang pagtabang sa isig kaingon, walay gipiling oras, lugar o propesyon. Kana ang gipamatud-an sa duha ka linemen sa Sultan Kudarat Electric Cooperative o SOCELCO sa Libak Sultan Kudarat nga sila si Marshall Solomon ug Alvin Ray Cajeta nga gidaig karon human gitabangan ang usa ka inahan nga nanganak. Matud pa, gikan nag-ayo sa linya sa kuryente ang duha sa usa ka barangay sa Libak nga nawad-an og kuryente. Apan samtang pabalik sila sa opisina, doon na sila nasundan nga nakamotor sakay ang usa ka buntis nga nagbati og padulong sa ospital. Gabi na po sir, medyo maambon na rin yung panahon, medyo maulan doon sa area natin. Doon ay nagpara po yung nanay ng buntis na naginang. Hindi naman nagatubili yung ating dalawang lineman na isinakay doon sa ating sasakyan, yung tawag ng sasakyan ho natin ay yung quick response vehicle ho natin. Apan una pa man sila nakaabot sa ospital, nanganak na ang maong inahan sulod sa sakyanan. Busa, to the rescue ang maong mga linemen aron tabangan ang maong inahan. 2 to 3 minutes na bumabiyahe na po yung ating sasakyan po ay doon mismo sa loob ng sasakyan. Sabi ng nanay ng babae ay parang mga anak na yung kanyang anak na buntis. Yun, lumabas na yung bata at saka in-assist na rin po siya ng ating lineman. Siyempre yung lineman natin hindi naman alam paano magpanak. So nag-assist lang po sila doon sa nanay ng buntis. Gilayon sab nilang gidala sa ospital ang mag-inahan nga anaa karon sa maayong kahimtang. Gianggaan ng baby boy og isko, sanglit gipanganak siya sulod sa sakyanan sa SOCELCO. Mapasalamaton gayod ang inahan sa tabang sa duha ka linemen. Lakip ang SOCELCO, misaludo sa kabayanihan sa duha, kinsa kapintulo ka tuig pa lang nagtrabaho sa kumpanya. Pero yung ginawa ko nilang kabayanihan, napakasaya at napakagandang ginawa ko ninyo. So sa ganung small act of kindness ninyo, yan po ay masasabi nating napakagandang isimplo tayo na hindi lang tayo pwede sa linya pala, tumutulong din tayo sa mga tao. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga mabulukon og nindot nga modern lanterns gibida sa Zamboanga City Jail Male Dormitory nga mismong mga person deprived of liberty ang mihimo. Ano ang report ni Krista Dapitan? Burr month na, kapuso! Kompleto na ba ang inyong decorations? Kung dili pa, dunay ginahimo nga mga dekorasyon ang Zamboanga City Jail Male Dormitory nga mga mabulukon ug nindot nga modern lanterns nga mohatag gayud og Christmas vibe sa inyong balay. Gikan sa gamay hangtod sa pinakadako, gibida sa Zamboanga City Jail Male Dormitory ang nagkadayang klase sa Christmas lanterns nga mga person deprived of liberty o PDL gayud ang migama. Ang paggama og mga lanterns usa sa daghang livelihood programs nga gidalit sulod sa pasilidad aron dunay kita ang mga PDL. Sumala sa tagdumala sa City Jail, kapin dekada na nila kining ginabuhat. Yung kapital ng mga PDL natin nagagaling din sa PDL Association. No? Naging self-sustaining na rin sila dahil sa napakatagal na panahon na ginagawa ang paggawa ng mga parol or lanterns. No? Well, 100% ng kinikita mula sa mga naibebentang parol na gawa ng mga PDL natin ay hinahati sa kanilang lahat. Pinaagi nining livelihood program o ang paggama ni ining mga lanterns. Malipayo ng mga PDL tungod sa inganing pamaagi makatabang sila sa ilang mga kabanay o pamilya gawas ni ining pasilidad. Si alias Mark, tuig 2004 pa nagsugod og himo og lantern. Sumala niya, iyang pamilyang iyang inspirasyon sa matag lantern nga iyang ginahimo. Siya po kasi naging inspirasyon ko sa paggawa po ng lantern. So nung po, patingin-tingin lang po, tapos nagpaturo po ako kasi nalalaman ko din na pag
marunong ka na gumawa ng isang bagay na katulad nito, makaka-earn tayo ng income, especially sa daily needs ng namin dito. Ang lantern nagkantidad og 60 hangtod 1,500 pesos depende sa gidakon. Ginalaraw sab sa Zamboanga City Jail nga i-display ang klase-klaseng lanterns gawas sa pasilidad nga pwedeng paliton sa mga Zamboangenyo. Muhatag sab sila og discount sa mga estudyante, PWDs ug senior citizen. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. 7 ka mga buntis sa Iligan City ang nag-indigay atol sa gipaygayon nga Healthy Buntis Pageant 2023. Kinikabahin sa culmination activities sa Family Planning Month. Ang detalya sa report ni James Paulo Yap. Usa ka pinasahi nga pageant ang gipahigayon sa Department of Health Region 10, Commission on Population and Development 10 ug uban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Nag-indigay sulod sa usa ka pribadong mall sa Iligan City ang 7 ka mga buntis alang sa titulong Healthy Buntis 2023. Ang maong aktibidad kabahin sa kasaulugan sa Family Planning Month. Tinguha matud pa sa maong aktibidad ang pag-promote sa insaktong pag-amuma sa mga babaeng buntis sa ilang mga kaugalingon. Maski buntis ka, you can be healthy and you must be having a positive sexual behavior because becoming pregnant is the most important in the life of a person, of a mother. Nagpasiklaban ang mga buntis sa production number, long gown o sa question and answer portion. Sa katapusan, gikoronahan isip Healthy Buntis 2023 si Maria Bernadette Guok gikan sa Barangay Kiwalan, Iligan City. Kaning nga pageant is not just about kanang pagbabahay, then platform po ni siya para mo showcase, ug mo shine, ug maka-share og stories, then maka-inspire sa mga mama. Paghuman sa maong pageant, aduna sabdayon gipahigayon nga awareness seminar alang sa teenage pregnancy, family planning, human immunodeficiency virus ug sexually transmitted infection. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Grateful ug overwhelmed daw si Alden Richards ug Julia Montes sa positive feedback sa netizens sa scene drop sa 5 breakups and a romance. Thankful po kami kasi at least our efforts are not parang put to waste because of the reception we've been getting po sa mga excited na makapanood. Ang sarap at ang saya namin sa project na to. And then nakita namin yung pagtanggap ng tao. Kana ang pahayag nila Alden ug Julia sa ilang pagbisita sa Lyceum of the Philippines University isip special guest sa Sparkle Caravan Campus Tour. Gani wala daw magdahom si Alden ug Julia nga moabot og million views ang ilang pasilip nga eksena sa ilang upcoming movie nga 5 Breakups and a Romance. Atong atangan ang karakter ni Alden isip si Lance ug ni Julia nga modala sa karakter ni Justine. Hapit na makita sa mga sinehan ang 5 Breakups and a Romance under GMA Pictures, Cornerstone Studios, and Myriad Entertainment. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.